What's up? This is MC. Nasa lichess tayo ngayon at maglalaro tayo ng Blitz, 5+0. So, tingnan natin kung anong kulay yung ma-assign sa atin. Try natin banggitin yung bawat move para accessible tong video to or pwede itong panoorin ng kahit na sino. Kulay white tayo. Let's play E4. C6. Caro-Kann. So, let's play Knight C3. Gusto ko yung 2 knights dito eh. D5 siya. We play Knight F3. Oh, Knight F6. Pinapush ba to? Hindi ko maalala eh. Kung pinapush to eh. Push natin. E5. Hitting the knight. Uy, Knight E4. Pag tinake natin yan, titake niya gamit yung pawn, may attack pa siya sa F3. So, ayoko nun. I just play Knight E2. Ilag lang tayo sa trade. And then, ang threat natin ay mag D3. D3 tayo. Bishop G4 siya. Sige, kung capture siya dyan, tingin ko wala namang problema. Capture ka lang dyan. Masisira yung pawn structure natin sa king side, pero okay lang yan, di pa naman tayo nagka-castling. So, nag-take siya, nag-take tayo gamit yung pawn, and then, knight c5. So, I guess we can play d4, dahil hindi siya makakabalik sa e4, dahil may pawn tayo sa f3. Siya ay nag-knight d7, dito may sacrifice dito ng e6 eh. Mamimigay ka ng pawn para hindi siya makadevelop agad. Ang tanong, okay ba siya sa posisyon na to? Isusugal ko ba? Sige. Sugal natin. Sugal natin yan. So, sacrifice tayo ng pawn. We play F4. Or labas ng bishop. Hirap mag-decide ah. So, bishop F4. Or F4 na pawn. Or bishop H3. Attacking the pawn on E6. Pwede yun ah. Pwede yun. Kaya lang, pag ginawa natin yun, mag-E5 pa din siya. So, I guess F4 must be the first move. Para hindi siya makapag-E5. Knight F6. So, we play Bishop H3, attacking the pawn. Feeling ko may laban-laban tayo dito. Mahirap depensahan yung pawn. So, kailangan mag-Queen D7 or Queen D6. Which are very brave move. Kasi, syempre, nililinya mo. Uy! Mas mag-brave yung tirang yan. King H7, King F7. Grabe yan ah. King F7. Gusto ko malagay dito sa E5 yung knight natin eh. Ang tanong, paano na atin siya gagawin? Balik sa sa G1. Parang okay lang naman, no? Sige. Medyo matagal siya, pero parang worth it kasi ilagay yung knight doon. So, G6 siya. Knight F3. Feeling ko magbe-bishop H6 eh. Ang problema kasi niya, pag naka-check tayo sa E5, check yung king sa F7, ay ilag siya, maghang na rin yung pawn sa E6. Uy, bishop H6 nga. Actually, pwede rin tayong mag-check sa sa G5. Kakain siya ng bishop, kakain tayo ng pawn, may threat sa knight, then, hindi natin nga kakain nga lang agad yung H6. So, yung E6. So, wag yun. Knight E5 tayo. Check. Then, bishop takes pawn. Yes. Okay pa rin yung pwesto natin. Medyo okay yung idea natin na yun ah. O, nag-rook F8 siya. Rook F8. May F5 ba tayo dito? Rook G1 muna. Rook G1 muna tayo para nakalinya yung rook natin sa kanyang king. Though merong pawn. Nag-knight H5. Dinedepensahan ng pawn sa G-file. Eh, kaya lang yung pawn sa G6 nakapin sa king. Kung may umaatake tayo sa knight, libre yung knight. Eh, meron tayong queen. So, libre. Ching! Libre yung knight. Nakapin kasi. So, siya naman ay pawn takes, bishop takes pawn. I think may takes lang tayo dyan eh. After mag-take ng rook, feeling ko may sacrifice tayo sa G6. May sacrifice tayo. Kasi pag kinapture niya ng pawn, queen takes tayo, check, and then kahit saan siya magpunta, queen G7, checkmate. So, dito ang pampatagal niya na lang ay rook E4. So, analyze natin to, no? Tingnan natin. E4, C6, knight C3, approaching 2 knights variation or 2 knights attack ng Caro-Kann defense. So, regardless kung anong gusto mong unahin kung knight F3 or knight C3, gagawin mo rin naman pareho yon. So, after D5, knight F3. Ito lang yung prefer ko na order pero actually hindi naman siya nagmamatter talaga. Then, after knight F6, dito hindi ako super familiar, pero ang ginawa ko dyan ay E5, gain tayo ng space, then atake din sa knight sa F6. So, kailangan niya umilag.
In-expect ko kanina ay knight D7. Pero nag-knight E4 siya. Ako naman ay nag-knight D2. Ayoko ng trade ng knights. Gusto ko ma-atake yung knight niya sa gitna. Dito naman nag-bishop G4 siya. Taking advantage of yung parang barbecue natin na pieces. Queen sa D1, knight sa D2, knight sa F3. Ang ginawa ko naman dyan ay D3. Natake ko lang yung knight niya sa gitna, sa center. Counter-attack. So, nag-take siya sa F3 natin. Tinake niya yung knight gamit yung bishop. And then, tinake natin yung bishop gamit yung pawn. G takes F3. Then, inilag niya na yung knight sa C5. Pero nag-D4 tayo, ina-atake ulit natin yung knight. So, bumalik yung knight sa D7. Knight C to D7. Then, we play E6. Dito, again, libre yung pawn sa E6. Pero okay lang yan. Ang advantage ang advantage kasi dyan, hindi niya agad malalabas yung dark squared bishop niya. So, naggambit tayo ng pawn para sa delayed development ng kalaban natin. Isa rin yung concept na pwede nyong gamitin. Gambit. Sacrifice ka ng pawn para sa pagiging ahead sa development. So, dito ay nag-effort tayo stopping E5 kasi bibilis yung development niya or matitrade niya yung doubled pawns niya, which is ayaw natin mangyari. Gusto natin panatilihing pilipit yung kanyang posisyon kasi lugi tayo ng pawn. Dito naman ay nag-knight F6 siya. We played bishop H3 attacking the weak pawn on E6. Tingin ko dito yung mali yung tira niya eh. King F7. Defending the pawn using the king. Kaya lang, risky yan. So, nag-knight F1 tayo. May nakita akong plano dito. Kung pwede nating dayain, yung knight ko sa E2, gusto ko mapunta siya sa E5. Yun yung plano na gusto kong gawin. Kasi yung knight sa E5, mahirap siyang paalisin. Pwede naman niya i-challenge ng knight sa D7, then kainin pag tumalon tayo doon. Kaya lang, maayos yung pawn structure natin. Tapos, hindi pa rin siya makakapush ng pawn sa E5, so mahirapan pa rin siya i-develop yung bishop niya. So, tingin ko napakagandang idea nun. Kahit matagal siyang gawin, wala naman siya magagawa masyado. So, kahit 3 moves yung ilalaan natin para mangyari yon, okay lang. So, knight G1, G6, gusto niyang ilabas yung bishop niya sa kabilang direksyon. Instead na sa pa E7, papunta siyang G7 or H6. So, knight F3 naman tayo, and then siya naman ay nag-bishop H6, attacking the pawn on F4. Kaya lang wala akong issue dyan eh. Defended yung pawn ng bishop sa C1. Dito pinag-isipan natin kung magna-knight E5 check or knight G5. Kaya lang mas naisip ko na mas maganda pa rin yung knight E5. Kasi aalis yung king, kasi nga check siya, pumunta siya sa G7, then kinain natin yung pawn sa E6. Threatening knight F7, forking the queen and the rook. Kaya inilag niya yung rook. Rook F8 agad siya. Tapos nakita naman natin dito, meron tayong rook G1, activating our rook. Pressure sa king, though yung pawn naman sa G6 ay defended talaga. Kaya lang sa mga ganitong instances, hindi naman necessary na immediate threat yung gusto mong mangyari. Gusto mo lang maglaan ng pressure sa kalaban. And dito na mali siya ng move, no? Nag-knight H5 siya. Super duper blunder. Gusto niya lang naman i-pressure yung pawn sa F4. Gamit yung knight, bishop, at rook. Kaya lang, yung pawn sa H5, ang defender niya lang, ay yung knight sa H5, ang defender niya lang ay pawn sa G6. Na nakapin sa king dahil sa rook G1 natin. So, hindi talaga nagbabantay yung pawn sa G6. Meaning, yung knight sa H5, hanging yon. And meron tayong queen. So, queen takes knight at libre yung knight. Hindi niya makapture yung queen natin. Nakapin. Nakapin yung pawn. So, dito ginawa niya, excuse me po, bishop takes pawn, tayo naman ay nag-bishop takes bishop, rook takes bishop naman siya, and then sacrifice tayo ng knight sa G6. Bakit ko kinonsider na i-sacrifice yan? Kasi meron tayong tatlong attacker. Knight sa E5, queen sa H5, at rook sa G1. Enough na yan para maka-checkmate. Plus, meron pa tayong bishop sa E6 na nagkikreate din ng danger para sa black king. So, after natin i-take yung pawn sa G6, ay naparesign na natin yung kalaban natin. Hopefully, may natutunan kayo sa video to at ma-apply nyo sa sarili nyo mga laro. Again, this is MC, always saying, think more often. Thanks for watching and see you in my other videos. Bye-bye.